Mas gugustuhin mo bang nagkalat na lang ang ganong klase ng tao kaysa magkasaysay sila bilang operata na magdadala ng kapayapaan at kasaganahan para sa lahat? Bukas pagsikat ng araw, aalis na kami ni Macy's sa sinampambayang to. Gawin mong gusto mong gawin. Paniwalaan mong gustong paniwalaan, pero hindi ako makakapayag na maging parte kami ni Macy ng pandemonyo to! Mama! Bitiwan mo si Macy! Pakawalan mo ang anak ko, Arnaldo! Mahal kita. Mahal na mahal ko kayo't hindi ako makakapayag na iwan niyo ako. Lalo na't ikaw ang pinakita ng salamin na nakatakda para sa akin. Hindi ako nagpakahirap na hanapin at amuin ka para lang iwan niyo ako kung kailang abot kamay na kita, Lenny. Alam niyo ba yung kasabihang too good to be true? Na yung parang kang naninirahan sa loob ng isang fairy tale na parang perpekto ang lahat. Pero sa mga pagkakataong yun, magduda ka dahil madalas sa mas madalas, baka kapahamakan ang idudulot nito sa'yo. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Noon pa man ay bahagi na ng kultura nating mga Pinoy ang pag-aalay. May punto pa nga sa kasaysayan natin na pag-aalay ang susi sa lahat ng problemang kinakaharap ng bawat isa. Pero paano kung ang kaugaliang pag-aalay para i-please ang Diyos na dapat sinasamba ay gamitin din ng mga nilalang na halang ang sikmura para sa pansarili nilang interes? Makaya mo kayang tuldukan ang hine-henerasyon ng nakasanayan, lalo na kung ang kapalit nun ay buhay na walang humpay na karangyaan. Hello? Ma? Ma? Sino to? Ma ako! Anak mo! Si Macy! Sino pa bang ibang tatawag sa iyong mama? Ako lang, di ba? Kasi ako lang naman yung anak mo. Maliban na lang kung meron kang tinatago sa aking anak. Wala. Nagulat lang ako. Akala ko kasi, iba kasi yung number na pinantawag mo. Hindi nakaregister. Kanino bang number to? Kaninong phone? Teka, nasaan ka bang bata ka, ha? Nasa bahay po. Nasa bahay lang po. Hinihintay ka. Ako nga po dapat nagtatanong niyan sa'yo eh. Nasaan ka na po, ma? Birthday ko ngayon, nakalimutan mo na ba? Hindi. Siyempre hindi. Paano ko naman makakalimutan ang birthday ng nag-iisa kong prinsesa? Nasaan ka na nga po? Sabi mo, sabay tayo maghahaponan. Hapunan na po eh. Tas wala ka pa rin. Ma, gutom na ako. Kunting-kunti na lang mag-uulam na ako ng toyo at mantika. Malapit na tayo. 10 minutes na lang. Hindi ko matanggap na sa kabilang linya rin galing ang baritonong boses na narinig ko. Nagpalingalinga ako. Nang wala akong makitang lalaking pwedeng magmay-ari ng boses na narinig ko, ay muli kong nilapit ang tenga ko sa cellphone ni Aling Sameng. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't parang bigla mo akong hindi marinig, ha? Sabi ko malapit na kami sa bahay. Kami? Kami po? Sinong kami? May kasama ka, Mama? Sino? Hindi po ba ako bingilang? Talagang may narinig akong boses ng lalaki. Ay, nandito na pala tayo. Shh! Huwag ka maingay. Narinig ka niya. Ma! Nak, nasa tindahan ka ba? Naalala ko na yung number na to eh. Kay Aling Saming to. Di ba, Missy? Opo. Anak, malapit na kami. Uwi ka na muna sa bahay, pwede? Doon mo na lang kami hintayin. Malapit na rin kami, promise. Pagdating ko dyan, ipapaliwanag ko sa'yo lahat, ha? Pero sino muna siya, Ma? Kaibigan mo? O makiki-birthday sa akin? Hindi yata narinig ni Mama ang tanong ko. Naputol na kasi yung tawag. Pagbalik ko kay Aling Sameng ng dekipad niyang cellphone, agad siyang naglahad ng kamay para hingin ang pera mula sa akin. Opo, ito na. Wait lang. Di naman ako magwa 1, 2, 3 eh.
Ilang minuto rin akong naglakad galing sa tindahan pauwi sa amin. Habang inaabot ko yung lock ng maliit naming gate, tinamaan ng manilaw-nilaw na ilaw ng sasakyan ang mukha ko. Naniningkit ang matang napabaling ako sa kotse. Pagkapatay nun, agad kong naaninag si Mama bago pa siya makababa. Mama, buti naman. Akala ko nagwa-white light ka na naman na malapit ka na eh. Tara na po, pasok na tayo. Salamat po sa paghatid sa mama ko kung sino man kayo. Psst! Macy, kabastusan yan. Kabastusan? Paano po naging kabastusan yung ginawa ko eh? Nag-thank you pa nga po ako sa paghatid niya sa'yo eh. Dahil sa kanya, hindi po kayo hinating gabi. Bakit ma? Hindi niya po ba kayo hinatid lang? Tama ka nga. Bibot napakatalino ng uni ko iho mo, mahal. Nakakatuwa. Sa una lang yan nakakatuwa. Pag nirarat-rat ka na niya ng tanong, ewan ko na lang kung matuwa ka pa. Mahal? Sinong mahal? Si mama? Si mama ko? Bakit mo siya tinatawag po na mahal? Ma, bakit kanya tinatawag na mahal? Eh hindi ka naman bigas. Sa loob na, anak, ha? Sa loob natin pag-usapan to, hindi dito. Inabot ni Mama yung lock ng gate. Bago ko pa mabalikan ng tingin, yung lalaking kasama niya ay pinihit niya na ang pisngi ko paharap sa lalakaran namin. Teka, saan galing to? Ba't may mga pagkain na rito? Pagtingin ko kina Mama, saka ko lang napansin na may dala silang paper bags. Napansin ng lalaking kasama ni Mama ang tinging pinupukol ko sa hawak niya. Dali-dali niya yung nilapag sa mesa. Bago ko makita kung ano ba yon, hinila-hila ko na ang braso ni Mama. Hindi ka niya hinatid lang dito, ma? Hindi siya simpleng makiki-birthday? Boyfriend mo siya, ma? Bagong boyfriend? Na naman? Anong na naman? Ikaw, baka mamaya isipin ng Papa Arnaldo mo na kung sino-sinong naging boyfriend ko. Mahal, napaliwanag ko na sa'yo, 'di ba? Yung mga lalaking sinasabi ni Macy, hindi ko yun nobyo. Nanligaw lang sila sa akin, dinate nila ako, pero yun lang yun. Hindi opisyal na naging kami ng mga lalaking sinasabi ni Macy. Papa Arnaldo? Ha? Gusto niyo po na tawagin ko siyang Papa Arnaldo, ma? Bakit po? Di ko naman siya papa eh. Sa ngayon, pero sa susunod na buwan, magiging papa mo na siya. Pagkasal na kami't asawa ko na siya, papa mo na siya. Oh, saan ka pupunta? Macy! Nang marinig ko ang galit na boses ni Mama nung tinatawag niya ako para labasin sila ni Arnaldo, ay muntik na akong bumigay sa takot. Muntik na akong matalo. Pero bago ako tuluyang sumunod, tinigil niya ang pagkatok niya at narinig ko na ang nag-aalong boses ni Arnaldo. Napakakalmado nun. Sa dami ng lalaking pinakilala sa akin ni Mama, yung Arnaldo ang parang pinakamabait. Pero ayoko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ayoko sa kanya, basta't ayoko lang. Pagkaraan ng matagal na pagtatago ko sa ilalim ng makapal kong kumot, narinig ko ang paglangit-ngit ng pintong binuksan ni Mama. Macy, tapos ko nang initin yung dala kong pagkain. Halika na, kumain na tayo. Macy, wag na matigas ang ulo. Anong oras na rin no? Sigurado akong kumakalam na yung sikmura mo. 10 na rin. 2 oras na lang tapos ng birthday mo. Ayaw mo bang i-celebrate ang birthday mo? Pag di natin sinelebrate yon, hindi ka tatanda. Hindi ka magiging 10, 9 ka pa rin at maghihintay ka. Niloloko mo pa ako eh. Hindi naman ganon yun eh. Na pag hindi nag-celebrate yung birthday, hindi natatanda. Kung ganon yun, edi sana yung mga batang walang cake hindi na tumanda. Ano pong nakakatawa sa sinabi ko? Kinakausap mo na ako. Hindi mo na ako binibigyan ng silent treatment. Ibig bang sabihin hupa na yung tampo mo? Hep, hindi ka pwedeng bumalik ng tago dyan sa kumot mo, nak. Sige na please. Kausapin mo na si Mama. Pakinggan mo si Mama. Talaga bang tampo ka sa akin? Ikaw kasi ma. Hindi ka na tumupad sa promise mo ng New Year. Sabi mo, tayong dalawa muna. Focus ka muna sa akin. Tapos ngayon may Arnaldo ka. Ma, akala ko ba sabi mo ayaw mo na sa lalaki? Kasi pinapasakit lang nilang ulo mo. Macy, iba si Arnaldo.
Iba? Paanong iba? Hindi niya pinapasakit ang ulo mo? Parang ganun na nga. Mama naman eh. Makinig ka muna sa akin kasi ikukwento ko lahat. Ay, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan eh. Ganito na lang. Tutal, ang galing-galing mong magtanong. Yun na lang ang gawin mo. Magtanong ka sa akin tapos sasagutin ko. Vampire ba yun siya, ma? Ano? Yung seryosong tanong, Macy. Seryoso po ako. Ang putla-putla niya eh, para siyang vampira. Hindi vampirang Tito Arnaldo mo, tao yun. Buhay, may body temperature. We, ba't parang hindi ka sure, ma? San mo ba kasi napulit yung si Arnaldo? Saka grabe naman sa pangalan, ma. Panglolo na yan eh. Sure ka bang hindi siya 100 years old na vampirang nagpapanggap na tao? Hindi nga. Hindi siya vampira at mas lalong hindi siya masamang tao. Si Arnaldo, hulog siya ng langit. Ma, limot mo na po ba yung una't huling ano na hinulog ni Lord galing sa langit, sabi sa Bible, naging masama? Oy, hindi. Mabait si Arnaldo at ang buong pamilya niya. Ginintuan nga ang mga puso nila very charitable. Macy, alam ko na kahit nagbibingi-bingihan ka, nakikinig ka pa rin sa akin, kaya itutuloy ko na ha. Bigyan mo ng chance si Arnaldo, anak. Napatunayan niya na sa akin ang sarili niya. Hayaan mo siya napatunayan ang sarili niya sa'yo. Macy, sigurado kung hindi natin pagsisisihan ang pagpasok niya sa buhay natin. Ano? Oo na ba ang ibig sabihin ng pananahimik mong yan? Ano ba naman yan, ma? Palibasa, alam mo na di kita matitis eh. Sige na nga, bibigyan ko na ng chance yang si Arnaldo na yan. Pero isang chance lang ha. Isang chance lang. Yun lang ang kailangan niya. Okay, pero kailangan ba talaga na sa araw ng birthday ko nandito rin siya? Di pa naman natin siya pamilya mo eh. Saka gusto ko sana na tayong dalawa lang muna. Tayong dalawa na lang muna. Wala na siya. Pinauwi ko na muna. Marami akong natanggap na regalo galing kay Arnaldo para sa birthday ko. Doon pa lang sa Barbie, parang kuhang-kuha niya na ang boto ko, pero hindi ko yun pinahalata sa kanya. Tuwing linggo, kahit wala si mama at busy sa duty niya sa ospital bilang nurse, pumupunta pa rin ng lalaking yon sa bahay para lang dalhan ako ng pagkain, ipagluto, ipasyal, o di kaya'y turuan sa mga assignment o project kung hirap na si mama na asikasuhin. Macy! Naku, sorry. May tinapos pa kasi akong meeting kasama yung mga supplier namin eh. Gusto kong takasan pero hindi kinaya. Teka, late na ba ako? Parang hindi pa naman yata, di ba? Magsisimula pa lang yata. Parang ang aga ko pa nga yata kahit akala ko late na ako. Ano pong ginagawa niyo rito? Substitute sa mama mo. Toxic daw sa ospital, sabi niya. Hindi siya makakapunta sa recognition mo. Ang dami mong awards, di ba? Top 1 ka pa nga oh. Gusto ko na ako na lang sana magsabit ng mga ribbon tsaka medal mo. Kung ayos lang sa'yo. Talaga po? Gusto niyong gawin yun para sa akin? Kahit hindi niyo ako anak? Oo naman. Anak ka ng babaeng mahal ko at gustong mapangasawa. Kahit na hindi pa papa ang tingin mo sa akin, para sa akin, anak na kita. Sa sobrang tuwa ko, gusto ko siyang yakapin. Pero tinawag na kami ni teacher para pumwesto, kaya hindi ko na yon nagawa pa. Humakot ako ng award sa school nung taong yon. Ilang beses kaming umakyat sa stage. Ni minsan, kahit isang beses ay hindi ko nakita sa mukha niya na naiinis at napapagod na siya. Sa halip, parang mas nagiging proud pa siya sa akin. Noong panahong yon, pakiramdam ko ay achievement na rin ni Arnaldo ang achievement ko. Tito, saan ka galing? Kanina pa kita inaanap eh. Akala ko umuwi ka na. Akala ko iniwan mo na ako. Pwede ba yun? Magse-celebrate pa tayo. Ang galing-galing mo eh. Ang dami-dami mong medal. Magsi-celebrate? Tayong dalawa lang? Ngayon? Kasamang mama mo, syempre. Paano po? Di ba naka-duty si mama? Sabi niya baka bukas pa siya makauwi eh. May restaurant malapit sa ospital kung saan nagtatrabaho ang mama mo. Doon natin siya kikitain para makapag-celebrate kayong dalawa na magkasama kahit busy siya. O ano, tara na.
Tito, O bakit? Hindi ka pa ba tapos magpaalam sa mga kaibigan at teacher mo? Eh kung hindi pa, bilisan mo na't baka mabisi na naman ng sobra-sobra ang mama mo mamaya eh. gusto na po kitang maging papa. Ha? Ikaw, ako at si Mama. Gusto ko na po na maging pamilya tayo. Payag na po kung ikasal kayo ni Mama. Niyaya mo na si Mama ko ng kasal, di ba? Tas umuo na siya. Kaya lang naman kayo hindi pa kinakasal kasi hindi niyo pa po ako napapapayag. Pero payag na po ako. Pa, Ano yun? ipapaulit niyo po balat ng sinabi ko. Ang dami-dami nun eh. Di ko na po tanda. Yung huli lang. Yung papa, kahit yun lang. Ano pong nakakatawa? Hindi, wala. Ang cute mo lang kasi. Ang cute-cute ng panganay ko. Cute? Paano po ako naging cute? Di naman po ako nagpapakit sa inyo. Hindi yun ang ibig ko sabihin eh. Di ba nahihiya ka? Nahihiya kang tawagin akong papa ulit? Yun po ba ang dahilan kung bakit mo ako tinawag na cute pa? Tama nga si Lenny. Sa una lang nakakatuwa yung pagiging bibo mo. Ganon. Ngayon pang nakuha mo na yung boto ko, pinapakita mo na sa akin ang tunay mong kulay? Hindi. Joke lang po. Hirap mo naman biruin. Pa, ano pang hinihintay mo riyan? Pa, ano pang hinihintay mo riyan? Tara na! Saglit lang break ni Mama sa ospital, di ba? Tuwang-tuwa si Mama nung malaman niyang payag na akong pakasalan niya si Papa at sa wakas ay nakuha niya rin ni Papa ang boto ko pagkatapos ng ilang buwang pagsuyo sa akin. Sa pagkakatanda ko ay ilang linggo pa lang ang lumipas bago binalita sa akin ni Mama na gawa ng dayo lang si Papa sa lugar namin kailangan na raw munang bumalik ni Papa sa probinsya nila, sa Capiz. Ma, si Papa ba yun? Yung kausap mo sa cellphone? Ang daya naman eh. Bakit di mo siya pinakausap sa akin? Namimiss ko na si Papa eh. Anong sabi niya? Kailan siya uwi? Sabi niya ilang araw lang pero ubos na yung araw sa isang linggo. Wala pa rin siya. Macy, nak, Po, yan. Isa yan sa mga dahilan kung ba't gusto kitang patigilang manood ng mga Mexican na teleserye. Mama, magaganda kasi. Sakama na lang ako sa iyo, Ma. Parehas tayong mahilig dun, di ba? Pinapakwento mo nga sa akin kung ano nangyari sa Marimar pag di mo napapanood pag toxic sa ospital eh. Shh, 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 shh. Itiko mo na muna yung bibig mo at makinig ka na muna sa akin. Pwede ba yon? Tama ka. Tama ka na si Arnaldo nga yung kausap ko. Pero hindi sa assumption mo na hiwalay na kami at hindi tayo gusto ng pamilya niya. Ang totoo niyan gusto na tayo makilala ng pamilya ng Papa Arnaldo mo at gusto nila na doon na tayong pamilya. Doon? Saan doon, Ma? Sa probinsya ni Papa? Sa Capiz? Ma, ayaw ko. Ayaw mo? Ba't naman? Dahil ba sa mga kaibigan mo? Ayaw mo silang iwan? Pero Macy, ikaw ang pinaka-friendling batang nakilala ko. Sure akong saglit lang, magkakaroon ka na ng bagong best friend doon. Hindi yun, Ma. Hindi ko kailangan ng bagong best friend. Kasi ikaw naman yung pinaka-best friend ko eh. Hindi. Kung hindi pala yun, bakit ayaw mong lumipat sa Capiz? Sumulyap ako sa bintana. Saglit kong pinanood ang sumasayaw na sanga at dahon ng puno sa labas. Bago ako muling bumaling kay Mama. Kung ikaw na hindi nagkakape, nervyosa pa rin, dinalo na ako. Ano bang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Huwag mo nang pakabahin si Mama, pwede? Saka, ano ba yung tinitingin-tingin mo sa puno? Gusto mo bang maengkanto? Sabing huwag kang titingin sa mga ganyan paggabi na baka may makita ka pang hindi dapat. Ma, aswang. Sabi ng kaklase ko na yung mama niya Capiz dati nakatira. Marami raw aswang doon. Pag wala na raw araw, bawal nang lumabas. Humagalpak si Mama sa kakatawa. Pinuno niya ng halik ang pisngi ko at tumawa na naman siya. Kahit na walang laway yung hinalikan niya, nagpunas pa rin ako bago may pagmamaktol na tumingin sa kanya. Ma, seryoso ako. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Taga-Capiz yung mama ng kaklase mo? Opo, sure na sure ako. Aswang ba yung mama niya? Hindi po.
Kung aswang sila, edi sana kalat na yun dito sa atin. Saka dapat amoy malansa yun eh. Di ba ma? Amoy silang bagong laba lagi. Bareta kasi sabon nila sa katawan daw. Macy, sabi-sabi lang yun. Makinig ka sa akin, hindi totoo yun. Walang aswang. Panakot lang sa mga bata na may aswang. Gaya ng Ano mama? Tinatakot kita. Nalalabas si Sada ko sa balon pag hindi mo pa tinigil yung kakalaro mo doon kahit gabi na. Sabi ko na nga ba inuuto mo lang ako may. Kasi naman po, hindi ka susunod sa akin kung hindi kita tatakutin. Walang sada ako sa balon pag gabi? Pero bawal ka pa rin maglaro doon, Macy. Delikado. Baka mahulog ka. Nak, walang aswang. Hindi totoo yun. At kung sakaling... At kung sakali? Anong at kung sakali? Mama naman eh. Binibiro lang kita. Wala nga. Pagkatapos ng walang humpay na pangungumbinsi sa akin ni Mama na hindi totoo ang aswang, pumayag na ako. Nag-resign si Mama sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Nag-alsabalutan kami at sumunod na kay Papa Arnaldo sa Capiz. Ay, Joe! Si Papa! Papa! Teka, nakatalikod eh. Mamaya, kalikod lang pala yan ng Papa Arnaldo mo. Ay, siya nga. Ang galing mo naman. Paano mo nalaman? Hindi na ako sumagot kay Mama. Binitiwan ko ang kamay niya at tumakbo diretso sa bisig ng lalaking gustong-gusto kong maging stepfather. Wala akong kahirap-hirap na binuhat ni Papa. Matapos niya akong hagkan, binaba niya muna ako at sinunod si Mama. Namiss kita. Namiss din kita. Si Mama lang nga na-miss mo po pa. Lapit ka sa akin, may sasabihin ako. Pero sa atin lang ha, hindi mo pwedeng ipaalam sa mama mo. Top secret? Gusto ko yan. Anong secret ba yan pa? Mas miss kita kaysa sa mama mo. Pero atin-atin lang ha, baka magtampo eh. Nagbulungan pa kayo ay dinig na dinig ko naman. Natatawang yumakap si Papa kay Mama. Pabirong tinulak palayo ni Mama si Papa. Kalaunan, niyakap niya rin si Papa pabalik. Ay, tama na nga to. Tama ng kaka-PDA ha. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Hayaan mo silang tumingin. Tama na. Mamaya na ulit. O di kaya pagtapos na ng kasal tayo gumanito. Sa ngayon, iharap mo muna kami ni Macy sa abuela mo. Arnaldo? Ha? Bakit? Alam ng abuela mong tungkol kay Macy, diba? Na may anak ako? Na single mother ako? Oo. Sigurado ka ba? Mamaya sinasabi mo lang yan tapos... Tapos ano? Tapos hindi ka naman pala totoong tanggap ni abuela? Oo. Naman, tingin mo ba ilalagay ko kayo ni Macy sa ganong sitwasyon? Siyempre hindi. Alam ni abuela ang tungkol kay Macy at tanggap niya si Macy. Pagpisil ni Papa sa kamay ni Mama para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Bumuntong hininga si Mama. Nang mapansin ni Papa na hindi na siya masyadong kinakabahan, saka pinaandar ni Papa ang sasakyan niya paalis sa runway ng paliparan. Ilang oras na rin naming binabaybayang hindi pamilyar na kalsada nang makatulog ako. Pagising ko ay umasa kong narating na namin ang paroroonan. Pero pagmulat ko ng mata ay nasa gitna pa rin kami ng mas makitid, malubak at madilim na kalsada. Ma, Shh, Macy. Kakatulog lang ng mama mo. Papa? Papa, O bakit, Macy? nasaan na ba tayo? Malayo pa po ba? Saka ba't ganito dito ang dilim-dilim? Parang walang tao sa paligid. Walang mga bahay. Walang batang naglalaro sa paligid. Natatakot ka ba? Hindi ko sinagot yung tanong ni Papa. Sumulyap ako sa bintana ng sasakyan. Pakiramdam ko ay bigla na lang may susunggab sa amin. Inabangan ko yon. Nung walang ganong nangyari ay saka ko palang nilinga si Papa na kanina pa nakabantay sa akin mula sa rear view mirror ng sasakyan niya. Nabanggit sa akin ng mama mo na nasabi raw sa'yo ng mga kaklase mo na maraming aswang dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nila gagalawin. Hindi ka nila kakainin. Opo, anong ibig sabihin niyo pa? Ibig ko sabihin, hindi mo kailangan matakot na baka kainin ka ng aswang kasi wala namang ganun dito.
Akala ko po kasi. Anong akala mo? Akala ko, hindi ako kakainin ng aswang dito kasi protektado mo kami ni Mama. Kasi ikaw yung haring aswang. Haring aswang? Ano ba yan? Ba't po ang daldal ko? Hindi mo na po dapat nalaman yan eh. Sorry, nung kapapakilala pa lang sa'yo ni Mama, naisip ko pong vampire ka kasi nga maputla ka. Pero hindi ka ganun kasi naaarawan ka, tas hindi ka naman nasusunog. Nung nalaman mong taga-copies ako, hindi na vampire ang suspetsa mo sa akin. Aswang na. Sorry, Papa. Hindi ko naman naisip na kakainin mo kami ni Mama kasi love mo kami. Di ba? Di ba? Hindi mo yun gagawin sa amin ni Mama? Oo naman, mahal na mahal ko kayong dalawa. Iniisip ko pa lang nakakatayin ko kayo para maging hapunan eh. Nananakit na ang puso ko. Pero sakaling malaman mo na may friend akong aswang, matatanggap mo pa ba ako, Macy? Akala ko ba sabi mo hindi totoo ang aswang? Na walang ganon dito. Wala nga. Pinaglololoko ka lang ng papa mo, Macy. Ikaw naman, alam mong ang likot-likot na nga ng imagination ng batang yan, ginagatungan mo pa. Nagasing ka ba ng ingay namin? Sorry. Tsakahan, inaaliw ko lang naman siya. Sa dami ng pwedeng pang-aliw sa kanya, talagang mga aswang pa. Nagagalit na ang boss natin. Tama na raw ang kakaaswang. Pero oo nga, nasa laba kasi tayo. Kahit triple ang edad ko, mapapaisip din ako kung pugad nga ba ng aswang tong pinapasok natin sa dilim nitong binabaybay natin eh. Malapit na tayo. Paglampas natin sa tulay na yan, makakaroon na ng mga bahay. Tapos parami na ng parami yun. Mas liliwanag na rin yung daan. Pagdaan ng kung anong itim na nilalang na muntik ng mabangga ni Papa, kung hindi lang siya pumreno ay agad kaming natigilan. Tahimik na pinakiramdaman ni Papa ang paligid, habang si Mama ay dali-daling kinalas ang seatbelt niya at gumapang papunta sa akin. Niyakap at inalo ko ni Mama. Kumawala ako at pilit na tumingin sa kabadong mukha ni Papa. Pa, nakita mo rin ba yun? Ano yun? Hindi ko po nakita ng maayos pero gumagapang, di po ba? Mabilis na gumapang, tas parang magic na nawala. Aswang ba yun, Pa? Hindi ako sinita at kinontra ni Mama. Gaya ko ay naghintay siya ng sagot ni Papa. Pagkaraan ng ilang segundong katahimikan na akala ko'y hindi na mababasag, bumaling sa amin si Papa. Arnaldo, yung tanong ng bata, ano yun? Hindi ko rin nakita ng maayos. Babuyaran mo yun. Babuyaran mo lang. Marami pa kasing ganun dito. Baka may pugad sila sa malapit at nabulabog ng sasakyan natin. Sigurado ka ba? Oo. Gatungan ba yung takot ng bata? Sa tagal ko rito, puro babuyaran mo lang ang alam kong nakakaengkwentro ng mga tao sa gabi, hindi aswang. Babuyaran mo lang. Magmaneho ka na nga. Dito na ako sa tabi ni Macy at nangangatog na to sa takot. Si Macy lang ba? Arnaldo, hindi ako nakikipagbiroan na. Magmaneho ka na. Mamaya bumalik pa yung babuyaran mo na yun eh. Gaya ng sabi ni Papa, unti-unting sumulpot ang kabahayan sa paligid paglampas namin sa tinutukoy niyang tulay. Pagliwanag at pag-ingay ng paligid, medyo naguluhan kami ni Mama. Hindi kami makapaniwala na pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho sa kalsadang parang dead end ang kahahantungan, sasalubungin pala kami ng baryong buhay na buhay. Han, parang hindi mo nabanggit na fiesta pala sa inyo. Ha? Di ba? Kung hindi, ba't may mga banderitas? Di ba nilalabas lang yun pag may fiesta? Oo nga pala. Ha? Anong ha? Ang gulo mo kasing kausap eh. Di ba ilang linggo na nung makauwi rito at tubo ka naman sa baryong to? Oo. Ba't parang hindi ka sigurado kung fiesta nga ba o hindi? Hindi naman kasi talaga fiesta na nakasanayan yung meron. Basta may pinagdiriwang yung baryo na parang fiesta na rin ganun. Pero hindi talaga. Ha? Ang gulo, di ba? Kaya umuo na lang ako eh. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko ipapaliwanag. Ay! Papa, may ali! Dali-dali akong niyakap at pinrotektahan ni Mama. Hindi nabangga ni Papa yung matanda, pero sa gulat nito ay natumba ito at parang natigilan ang mga taong nakakita. Dahan-dahan silang lumapit sa amin para makiusyoso. Saglit na sinipat ni Papa yung matanda bago siya bumaling sa amin. Sumenya siya kay Mama na sa kotse lang kami bago siya lumabas. Pagkaraan ng ilang segundong pilit na pakikinig, sumunod si Papa kay Mama.
Gaya ni Papa, nagbilin si Mama na sa loob lang ako pero hindi rin ako nakatiis. Macy, anong ginagawa mo rito? Sabing sa loob ka lang eh. Eh mama, natatakot ako. Ayoko mag-isa ron. Kung gusto mo na sa kotse na lang din ako, di halika na. Tara na, balik na tayo ron. Hindi mga operta ang mag-ina ko. Yon ang unang beses na narinig ko ang salitang yon. Bago ko maangat ang tingin ko kay Mama at matanong kung alam niya ba ang ibig sabihin nun, bigla na lang kaming hinila ni Papa pabalik ng sasakyan. Sabi ko sa loob lang kayo, di ba? Lenny naman, ang tanda-tanda mo na, simpleng instruction lang, hindi mo masunod. Arnaldo, naririnig ka namin ng maayos, hindi mo kailangang sumigaw. Huminahon ka nga. Ano bang nangyari doon? Ba't nagingit-ngit ka ng ganyan? Natigilan si Papa. Nang makita niya akong nakatakip ng tenga ay mas kumalma siya. Bumuka ang bibig niya, pero bago niya masabi ang gusto niyang sabihin, may dumating na patrol car. Paglayo ng mga taga-baryo sa sasakyan ni Papa Arnaldo, ay wala na siyang inaksayang oras. Nandito na tayo. Dito yung sa amin. Macy? Po! Ito yung magiging bahay mo. Bahay natin mula ngayon. Tumango ako kay Papa. Malalim siyang bumuntong hininga matapos niyang mapansing parang linta pa rin akong nakapulupot sa braso ni Mama. Paglabas ni Papa, dali-dali niya kaming pinagbuksan. Paghawak ni Papa sa likod ni Mama ay dali-dali yung hinawi ni Mama. Tanda na kahit na tapos na ang nangyari, ay nagtatampo pa rin si Mama sa pagsigaw niya at ayaw niya yung palampasin ng basta-basta. An, Mamaya na, Arnaldo. hindi ko sinasadya. Oo, kasalanan ko. Hindi ko dapat kayo pinagtaasan ng boses pero natatakot kasi ako at nag-aalala. Sorry na, hindi na mauulit. Hindi na? Hindi na talaga. Promise. Patawarin mo na ako. Macy? Ako po, okay na. Pinapatawad na kita pa. Basta promise, yun na po yung huling beses na sisiguan mo kami ni Mama ha. Ayaw kasi namin ng ganun eh. Yung mainitin ng ulo. Kasi sabi ni Mama ganun daw dati si Lolo. Pasensya na talaga. Hindi na ito mauulit. Han, ano? Okay na kami ni Macy oh. Baka pati tayo pwedeng okay na rin bago tayo humarap kay Abuela. Pag humarap tayo kay Abuela ng ganito, mahahalata niyang hindi tayo ayos eh. Ano pa bang gusto mong gawin ko para lang mapatawad mo ako? Gusto mo ba akong lumuhod? O sige, luluhod na ako. Hindi mo kailangan gawin yan. Ano ka ba naman? Oo na. Pero, Arnaldo, seryoso ako ha. Kaya makinig ka ng mabuti sa akin. Sa oras na malaman ko na peke ang lahat ng pinakita mo sa amin ni Macy noon, hindi kami magdadalawang isip na iwan ka. Han. Seryoso ko, Arnaldo. Mahal kita. Pero mas mahal ko ang sarili ko at ang anak ko. Hindi ako papayag na maulit kay Macy yung buhay na meron ako dati. Yung may magagalitin at mapang-abusong padre de pamilya. Ngayon lang, Arnaldo. Ngayon ko lang palalampasin ang inasal mo. Sa oras na magalit ka ulit ng ganon at mawalan ka ng kontrol, mag-aal sa balutan kaming dalawa at hinding-hindi na magpapakita sa'yo kahit na kailan. Tinaas ni Papa ang kamay niya at nangakong hindi na mauulit pa yung nangyari. Matapos niyang mapakalma si Mama ay niyakap niya yon. Nang makita niyang tahimik ko lang silang pinanonood, naglahad siya ng kamay. Hindi ko na yon nahawakan nang bigla silang kumala sa isa't isa matapos naming marinig ang pagtikhim ng matandang babae na ang leeg ay napapalibutan ng naglalakihang perlas. Ma, sino po siya? Mama ba siya ni Papa Arnaldo? Siya ba yung abuela? Pero bakit abuela lang yung tawag sa kanya ni Papa? Bakit hindi Mama o Mama Abuela? Di ba pagpangalan lang yung tawag mo sa mas nakakatanda? Lalo na sa magulang, parang bastos po yun? Hindi siya ang mama ko, Macy. Yung mama ko wala na. Matagal nang patay. Namatay si Mama sa panganganak. Si Abuela, mama siya ni Papa. Lola ang ibig sabihin ng abuela, Macy. Spanish word yun. Spanish word? Pero ma, bakit hindi na lang lolang itawag ni Papa kay abuela niya na imbis na abuela? Wala naman sila sa Spain. Tapos na rin naman yung panahon ng Kastila, di ba?
Kinalakihan na kasi ng papa mo na abuela ang tawag sa akin. Mahirap nang baguhin ang nakasanayan niya. Pero huwag kang mag-alala. Ikaw, pwedeng lola ang itawag mo sa akin, imbis na abuela. Lola? Ma, narinig mo yon? Sabi niya pwedeng lola raw ang itawag ko sa kanya. Ibig sabihin nun, tanggap niya tayo, di ba? Tanggap niya ako. Hindi tayo saling kit-kit. Missy, abuela, pasensya na po. Minsan wala talagang preno ang batang ito eh. Ayos lang. Nabanggit sa akin ni Arnaldo na bibo at madaldal nga ang anak mo. Gusto ko yung ganyan. May paniniwala kaming matatanda na pag ang bata madaldal, matalino. Abuela, pasensya na. Alam ko napapasarap na yung kwentuhan nyo ni na Lenny pero kailangan ko muna kayong awatin. Nasa labas pa rin kasi tayo at ang hamog-hamog na. Pumasok na muna tayo nang hindi magkasakit ang mag-ina ko. Ang mag-ina mo lang. Siyempre kayo rin, abuela. Alam naman natin na ang lakas-lakas ng resistensya mo eh. Mas sakitin pa nga ako kaysa sa'yo kahit na... Kahit na ano, Bata ka. Kung edad ko ang idudugtong mo sa sasabihin mo, mas mabuti pang hitiko mo na lang yung bibig mo kung ayaw mong ipastol kita kasama ng kalabaw. Napakatampuhin talaga ng abuela ko. Macy, tanda mo ang lola mo matampuhin at mahirap suyuin. Kaya wag na wag mong pasasamayin ang loob nito. Ay, opo naman po. Talagang hindi ko po pasasamay na loob ni abuela. Gusto ko na ako lang yung magiging favorite niya eh. Para ako na po yung maging tagapagmana. Missy! Abuela, pasensya na po ulit. Madaldal talaga to eh. Kung ano-ano nang napupulot niya sa mga teleseryeng pinapanood niya. Abot ang ngiti sa matang pinalapit ako ni Lola sa kanya. Paghawak niya sa kamay ko ay hinalikan niya yon. Sa kanya sinuotan ng pulseras na may kakaiba at parang nagliliwanag na mga beads. Mukhang hindi naman na yata ako ang pinakapaborito ng Papa Arnaldo mo. Kaya magpapalit na rin ako ng paborito. Ikaw na ang paborito ko, iha. Hindi na siya. Yung bracelet na ito, matagal na sa pamilya namin. Ito ang una kong pamana sa iyo. At pag napatunayan mong mabait ka nga talagang bata, marami pa akong ipapamana sa iyo. Abuela, nakakahiya. Hindi po kailangan. Hindi kami nagpunta dito para sa material na bagay na makukuha naming mag-ina. Pumarito po kami kasi ang gusto namin ni Missy, maging parte ng pamilya ninyo. Kaya nga, Lenny. Sandali. Hindi ba nasabi sa'yo ni Arnaldo yung totoo? Abuela. Totoo? Ano pong totoo? Kahit kailan ka talaga, Arnaldo, hindi mo pinagtapat sa kanya. Hindi mo kaya. Mukha nga. Kung hindi mo kayang sabihin sa magiging mag-ina mo ang bagay na yon, ako na ang magsasabi. Abuela! Hindi basta-basta ang pamilya namin, Lenny, Macy. Po? Pag-aari namin ang baryong ito. Halos pag-aari. Mula sa arko paglampas ng tulay hanggang sa matataas na bundok na bukas ay paniguradong matatanaw nyo sa likod nitong bahay. Pag-aari ng pamilya namin. Ilang henerasyon nang nasa pangangalaga ng pamilya namin ang baryong ito. At kawanon, may ilang mga responsibilidad kami. Hindi lang sa lugar na ito, kundi pati na rin sa mga taga-baryo na sa biyayang kaloob namin umaasa para mamuhay ng maayos at payapa. Abuela, tama na yan. Hayaan mo nga ako na magpaliwanag kay Lenny nung iba. At kailan mo balak sabihin sa kanya yung iba? Pag tapos na ang kasal? O sa mismong araw na kailangan na? Abuela! Ikaw na ang haligi ng pamilyang ito, Arnaldo. Kahit anong payo ko, alam kong desisyon mo pa rin ang masusunod. Yung gusto mo pa rin gawin ang gagawin mo. Pero ngayon pa lang, iho, sinasabi ko na sa'yo na may mga nakasanayan at tradisyon na hindi natin po pwedeng salungatin. Dahil lang nagbago na ang panahon.
Pagdating ng araw na matanto mong tama ako at ang nakagawian natin ay hindi pwedeng salungatin. Huwag mo sanang kalimutan na hindi ako nagkulang ng paalala na hindi po pwede ang gusto mong mangyari. Pero nagpumilit ka lang at nagmagaling. Kahit wala pa ako sa hustong gulang nung gabing yon, alam at pansin ko na sa mga oras na yon, nagkaroon ng kung anong lamat sa pagitan ni Papa at ng abuela niya. Sabay-sabay pa rin naman kaming naghapunan sa hapag nilang 200 tao yata ang kasya bago kami inakyat ni Papa sa taas at dinala sa kanya-kanya naming kwarto. Ma? Mama, ikaw ba yan? Mama naman eh. Ba't ka ba nananakot? Ano pong ginagawa mo rito? Namamahay ka? Hindi ka makatulog? Hindi eh. Ikaw ba? Hindi ka rin ba makatulog? Hindi po ah. Nakatulog na po ako. Ang bilis ko ngang nakatulog dito eh. Tas nahalimpungatan ako. Bigla ko na lang kasing nararamdaman na parang may nakatingin sa akin. Ramdam mo rin yun? Opo. Tas tama po ako. May nakatingin nga sa akin. Ikaw? Pati ka na lang kasi tumabi sa akin, Ma. Ba't kailangan mo pa akong tingnan ng matagal na parang multo? Tingnan ng matagal? Opo. Bakit, Ma? Hindi ba ikaw yung nararamdaman kong parang nanonood sa akin habang tulog ako? Kung hindi ikaw yon, ibig sabihin may multo talaga rito? Wala. Ba't parang hindi ka po sigurado? Wala nga. Sige na, matulog ka na ulit. Bukas na bukas, ipapasyal daw tayo ng Papa Arnaldo mo. Dadalhin niya raw tayo sa tuktok. Tuktok? Tuktok ng bundok? Mamumundok tayo, Ma? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, ayos lang naman. Sasabihin ko na lang sa Papa mo. Gusto ko po! Gusto ko mamundok! Sige po, Ma. Matutulog na ako. Ikaw rin, Ma. Matulog ka na. Good night po. Paglabas mo, Ma, sarado mo na lang ulit yung pinto ng kwarto ko, ah. Paglabas ko? Opo, paglabas mo. Pagbalik mo sa kwarto niyo ni Papa. Sige. Good night, Macy. Good night, Ma. Inisang hakbang ni Mama ang layo niya mula sa akin. Pagkatapos niya akong halikan sa noo at pisngi, inakala kong tatayo na siya. Pero para siyang nabato sa gilid ko. Nang mabasa ko ang pagdadalawang isip sa mukha niya, ay napabangon ako ulit. Ma, ayos ka lang ba? May problema po? Mukha ka pong, binabalagbag. Binabalagbag? Ano ba yan, Mama? Ang tanda mo na. Hindi mo pa alam yung binabalagbag? Binabalagbag. Yung may malalim na iniisip. Kaya parang walang ibang magawa kasi yung iniisip na bumabalagbag sa'yo, yung iniisip mo. Baka bumabagabag, nak. Bumabagabag? Hindi po bumabalagbag talaga yun, Ma. Sabi nino, saan mo narinig? Sa teacher mo? Sa school yata. Ay, buti na lang talaga at sa susunod na pasukan, sa ibang school ka na mag-aaral. Mali-mali yung turo sa'yo sa school mo eh. Bumabagabag po yata talaga yun. Mali lang ako ng alala, Ma. Aling maliit, walang bumabagabag sa akin. Hindi nga. Magpapalusot ka pa sa akin, May. Kilalang kilala kita. Basang-basa ko at alam na alam kong ibig sabihin ng bawat linya sa noo mo. Lalo na pag nangungunot yan. Hindi nga to pagkabagabag. Ang kulit mo rin talaga eh. Ano to? Paninibago? Naninibago ako sa bagay-bagay. Pakiramdam ko napasubo ako sa bilis ng mga pangyayari eh. Ayaw mo nang pakasalan si Papa, Ma? Ayaw mo na maging parte ng pamilya nila? Gusto ko, Macy. Gusto ko pa rin pakasalan ng Papa Arnaldo mo. Pero ano po, Ma? may binubulong ang kutob ko eh. May iba akong nararamdaman. Po, ano po yun? Ano pong binubulong niyang kutob, Ma? Di bali na nga, sa 1 linggo na kasi ang kasal namin ng Papa mo. Baka yun din talaga ang dahilan eh, kung ba't nagkakaganito ako ngayon. Alam
ko na kung paano mawawala yung mga bagay na iniisip mo na di mo na dapat iniisip, Ma. Kahit malawak na yung bakanteng espasyo at pwedeng-pwede nang pumwesto si mama sa tabi ko, ay umusog pa rin ako. Pagtapik ko nun, dali-dali na siyang humiga at nagsumiksik sa akin. Ano, Ma? Marami ka pa bang iniisip? Wala na, inaantok na nga ako eh. Konti na lang at pipikit na ako. I love you to, Ma. Mamimiss din kita katabi. Pag sobra mo ako namimiss, pwede ka mag-sleep over sa kwarto ko, ah. Masaya ka ba? Na may sarili akong kwarto? Opo naman, Ma. Matagal ko na itong pangarap eh. Akala ko nga magkakaroon lang ako ng sarili kong kwarto pag dalaga na ako. Na, may papa ka na, may lola ka pa. Ay, yun po palang ibig mong sabihin. Oo naman po, Ma. Masaya po ako. Sobrang saya ko. Sana di nabawiin sa atin to, no? Magpapakabait po ako para forever na tayo may pamilyang ganto, Ma. Nagulat ako nang marinig ko ang paghilik ni mama ilang segundo matapos ko siyang sagutin. Pagsilip ko sa kanya, nakumpirma kong ako na lang ang gising. Umayos ako ng higa at yumakap na rin kay mama. Ilang saglit pa ay bumagsak na rin ang talukap ng mata ko. Kinabukasan, kahit madilim pa, ay ginising na kami ni Papa Arnaldo para mamundok. Naalala kong sinabi niya kay mama kung ba't kailangan na sa tuktok na kami bago sumikat ang araw. Pero gawa ng labis na kaantukan, ay hindi ko na yun nagawa pang intindihin. Macy, Po, pagod ka na ba? opo pa. Sobra po. Malayo pa ba tayo? Sobrang dami na nang nilakad natin eh. Parang pudpud na po tong sapatos ko kahit kabibili mo lang nito pa eh. Hindi ko na po talaga kaya. Suko na ako. Pwede bang iwan niyo na lang ako rito ni Mama? Tapos balikan niyo na lang ako pag tapos na kayo sa gagawin niyo sa tuktok kung nasan yung mga kamag-anak niyong nasa heaven, ha? Ay anak naman, hindi pwede. Delikado rito. Doon nga sa baba, may nakasalubong na tayong baboy damo nang papunta tayo. Dito pa kaya? Pero Mama... Hindi bale, bubuhatin na lang kita. Okay lang sa'yo, Han? May kabigatan ng batang yan, ha? Okay lang, kung gusto mo, pati ikaw bubuhatin ko rin eh. Pero wag dito ah, bakit to eh. Sa patag, kahit ikaw at si Macy magsabay, ayos lang. Kayang-kaya ko. Kahit kailan talaga. Pero salamat. Missy, sige na. Sa likod ka na ng papa mo. Pa, pagpagod ka ng buhatin tas wala pa tayo sa pupuntahan natin, pwede ka pong magpahinga na ilang minuto tas buhatin mo na po ako ulit. Missy, akala ko pa naman ang sasabihin mo eh. Pwede ka na niyang ibabat maglalakad ka na lang ulit. Si Mama talaga, joke lang yung sinabi ko eh. Malapit na rin naman tayo at malapit na rin sumikat ang araw. Kailangan na nating makarating doon. Sige na Macy, baba ka na sa akin, dali. Han, teka. Han, sandali. Ano ba yan? Ba't ka ba nagmamadali? Ang lalaki ng hakbang mo ah. Nahihirapan akong habulin ka eh. Bawal bang magdahan-dahan? Ikamamatay ba natin pag sumikat yung araw tas wala pa tayo sa tuktok? May mga kung ano bang lalabas tas bigla na lang tayong hahantingin? Lenny, huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ito yung tamang oras para gawin yan. Sorry, ang seryoso mo kasi. Pinagagaan ko lang naman yung... Seryoso ako. Kasi seryoso ang bagay na to. Seryoso to para sa akin at sa pamilya mo. Lenny, magiging parte ka na ng pamilya ko. Kaya umaasa akong seryosohin mo yung mga bagay na gaya nito. Sorry Han. Hindi ko naman alam na ganito pala ka big deal to. Hindi na mauulit. Sige na, tara na. Ilang minuto bago sumikat ang araw, narating namin yung tuktok kung saan nakalibing ang mga yumaong kamag-anak ni Papa. Habang paikot-ikot ang mata namin ni Mama sa malakapilyang laki ng musileo, ay naging abala na si Papa sa pagsisindi ng naglalakihang itim na kandila. Mama, naisip mo ba yung naiisip ko? Kung kalokohan yan, hindi. Narinig mo ang Papa Arnaldo mo kanina, di ba? Importante sa kanya ang kailangan natin gawin dito. Mag-behave ka muna, ha? Please? Han, Macy, halina kayo. Magbigay pugay at sumamba na tayo. Magbigay pugay at magsamba? Ma, narinig mo ba yon? Sabi ni Papa magbigay pugay at sumamba na raw tayo. Sa mga kamag-anak niya nandito sa kapilya? Bakit, Ma? Ba't tayo gaganon sa kanila?
di ba si Papa Jesus lang yung binibigyan pugay at sinasamba? Tingin ko, baka namali lang ang papa mo, nak. Natataranta na kasi siya di ba? Tingin ko, imbis na magbigay galang, magbigay pugay lang ang nasabi niya. Hayaan mo na lang, halika na. Puntahan na natin siya at samahan. Sa tansya ko ay lampas 3 oras ang ginugol namin paakyat ng bundok. Buong akala ko ay yung pag-akyat at pagbaba sa bundok ang pinaka-nakakapagod na gagawin namin nung araw na yon. Ngunit mali ako. Dekada na ang lumipas pero pag naaalala ko na lampas 6 na oras kaming nakaluhod habang nakikinig sa dasal ni Papa na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano bang ibig sabihin. Naalala ko pa rin ang pangangawit ng binti na akala kong papatay sa akin nung 10 taong gulang pa lang ako. Han, Macy, tapos na. Nakangiti kaming niyakap ni Papa. Tuwang-tuwa siya na wala siyang narinig na kahit na ano galing sa amin ni Mama. Ang totoo niyan, gusto kong magreklamo at magpaulan ng tanong pero pinili kong itikom ang bibig ko nang makita ko ang nagbababalang tingin ni Mama. Kahit kalulubog pa lang ng araw, pakiramdam ko ay ang lalim-lalim na ng gabi nung makauwi kami sa bahay ni na Papa Arnaldo galing sa bundok. Gutom na ako at gaya nung gabing dumating kami dito ay umasa ako na may malafiestang handaang naghihintay sa amin sa hapag. Pero wala. Imbis mag-utos sa kasambahay nila na maghain, pinapasok kami ni Papa sa kwarto ko. Han, bakit? Anong nangyayari? May tiwala ka ba sa akin? Arnaldo naman, anong klaseng tanong ba yan ha? Pagod naman kami't gutom na. Baka pwedeng pakainin mo na muna kami ni Macy bago ka magbiro ng ganyan. Han, sorry. Sorry talaga. Hindi pa kayo pwedeng kumain Ano ibig mo sabihin? Han, saka ako na lang ipapaliwanag. Sa ngayon kailangan mo muna akong intindihin at sundin. Hindi kita susubukang intindihin at mas lalong hindi kita susundin hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyayari. Arnaldo! Seryosong pinakatitigan ni Mama si Papa. Pagbuka ng bibig ni Papa ay agad niya rin yung sinarado. Suot ang mapaklang ngisi ay dahan-dahang tumango si Mama kay Papa bago siya bumaling sa akin. Lenny, ano ba? Anong gagawin mo? Saan mo dadalhin ng anak natin? Hindi mo ba ako narinig? Hindi kayo pwedeng lumabas ng kwartong to. Ito lang ang bukod tanging lugar sa bahay na to ang may proteksyon laban sa kanila. Laban sa kanila? Sino kanila? Ano bang ibig mong sabihin? At anong proteksyon ang pinagsasabi mo? Mabigat ang paghingang tinulak ni Papa ang cabinet ko palayo sa dingding. Pagkakita sa mga kakaibang simbolong nakapinta sa pader gamit ang kung anong sangkap ay mas humigpit ang pagkakahawak ni Mama sa akin. Lenny, Macy, magpapaliwanag ako. Susubukan kong magpaliwanag. Macy. Huwag mong tawagin lang ang pangalan ng anak ko. Sagutin mo siya. Totoo? Totoo ba, Arnaldo? Aswang ka? Kayo? Mamamatay na ba kami mag-ina? Kakainin niyo ba kami? Niloko mo lang ba ako? Binilog mo lang ba ang ulo ko? May magaganap ba talagang kasalan o niyaya mo lang ako magpakasal at pumunta dito para may makain kayo? Hindi sa ganun. Hindi ganun yun. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Huwag mo kaming lalapitang mag-ina. Saglit na natigilan si Papa Arnaldo. Tinansya niya si Mama. Nung akala niya ay walang laman ang salita at pagbabanta sa kanya ni Mama, ay humakbang na naman siya. Paghablot ni Mama sa vase na nasa gilid namin, ay may puwersa niya yung binagsak sa sahig, sabay dampot sa pinakamalaki at matalas na bubog. Sabing huwag kang lalapit sa amin Mama! Sa kagustuhan ni Papa na makuha ang talim na hawak ni Mama, ay nagpambuno sila at aksidenteng nasugatan ni Mama ang pisngi ni Papa. Mula sa hiwa ng pisngi ni Papa ay dahan-dahang dumausdos ang nag-iibang kulay ng dugo ni Papa. Hindi nga kayo tao. Macy, takbo! Tumakbo ka, paalis ng bahay na to at huwag kang titigil agad hindi ka siguradong ligtas ka na! Ano bang hindi mo naiintindihan na nasa labas lang sila, Lenny? Sa oras na umalis ang isa sa inyo sa kwartong to, mas mapapahama kayo. Mabibigat ang bawat hakbang na lumapit si Papa sa bintana. Sakto pagbukas niya nun ay narinig namin ang kakaiba.
at nakakakilabot na ungot na nagtulak sa aking takpan ang tenga ko. Natatakot ako! Natatakot po ako! Mamamatay na ba tayo? Ayoko pang mamatay, Ma! Ayoko na rito! Ma! Pa! Pa, please! Huwag mo po kami pababayaan ni Mama! Huwag po kayong pumayag na kainin kami ng mga kapwa mo aswang! Anak, hindi. Hindi talaga. Hindi ako papayag na kantiin nila maski isang hibla ng buhok nyo. At mas lalong hindi ako papayag na maging operta ka. Operta? Magiging operta si Macy? Bakit siya? Bakit ang anak ko? At anong ibig bang sabihin ng operta, ha, Arnaldo? Alay. Alay sa poong hanagob. Poong hanagop? Poong... Sumasamba kayo sa Diyos-Diyos ang aswang? Hindi. Hindi namin siya Diyos, kung di hari. Ganon na rin yun. Tanggap ka ng poong hanagob. Ikaw at si Macy. Tanggap niya kayo. Tingin ko meron kayong basbas niya. Nasisiraan ka na ba? Nasa labas lang sila ng bahay niyo. Gutom na gutom silang nakaabang sa aming mag-ina tapos sasabihin mo sa akin na tanggap nila kaming mag-ina? Kung hindi niya kayo tanggap at ayaw niyang maging parte kayo ng pamilyang to, sa bundok pa lang ay umatake na dapat sila. Pero hindi nila yun ginawa. Ibig sabihin tama ako na hindi kailangang asawa ng panganay na lalaki sa bawat henerasyon ang kailangang ialay. Basta may alay sa kanila taon-taon, hahayaan nilang mabuhay ang may bahay ng panganay. Ang asawa ko, ikaw, hindi nila kayo gagalawin. Ano ibig mo sabihin, Arnaldo? Sinasabi mo ba na marami ka ng hinalay na buhay para lang yung kamay mo? Punong-puno yan ng dugo ng mga taong pinagkanulong mo sa haring aswang na sinasabi mo. Hindi importante ang buhay ng mga taong inaali ko sa puong. Patapon ng mga taong yon, mga kriminal, mga panganib. Naririnig mo bang sarili mo? Bakit, Arnaldo? Diyos ka ba para magdesisyon kung sino karapat-dapat na mabuhay at kung sino yung hindi? Mas gugustuhin mo bang nagkalat na lang ang ganong klase ng tao kaysa magkasaysay sila bilang operta na magdadala ng kapayapaan at kasaganahan para sa lahat? Bukas pagsikat ng araw, aalis na kami ni Macy sa sinumpang to. Gawin mong gusto mong gawin. Paniwalaan mong gustong paniwalaan pero hindi ako makakapayag na maging parte kami ni Macy ng kademonyong to. Mama! Bitiwan mo si Macy! Pakawalan mo ang anak ko, Arnaldo! Mahal kita. Mahal na mahal ko kayo at hindi ako makakapayag na iwan niyo ako. Lalo na't ikaw ang pinakita ng salamin na nakatakda para sa akin. Hindi ako nagpakahirap na hanapin at amuin ka para lang iwan niyo ako kung kailang abot kamay na kita, Lenny. Macy, anak, pasensya na. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang papa. Napakamakasarili ko sa gagawin ko. Pero wala na kasi akong pagpipilian. Sinubukan na kong hablutin ni Mama pero sa lakas ni Papa ay wala siyang nagawa. Napasigaw ako sa takot at hapdi nang sugatan ni Papa ang palad ko sabay dikit noon sa sugatan niyang pisngi. Hindi ko alam kung posible ba talagang maramdaman ko yun pero nung mga oras na yun, sigurado ako na parang humalo ang dugo ni Papa sa dugo ko at mabilis yung kumalat sa buo kong katawan. Bago ako mawala ng malay, narinig ko ang banta ni Papa kay Mama na kung gusto raw umalis ni Mama ay papayag siya. Pero hindi na ako pwedeng isama ni Mama gawa ng kauri na raw ako ni na Papa. Kasi nananalaytay na sa ugat ko ang dugo ni Papa Arnaldo. Pagmulat ko ng mata, dali-dali akong tumayo at natumba na parabang hindi na sanay ang binti ko sa bigat ng katawan ko. Sa kalagitnaan ng pagkataranta ko, gawa ng parang mas tumalas ang paningin at pandinig ko, ay bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Mama at Papa nang magkahawak ang kamay. Macy, ano nangyari? Bitawan mo ako! Huwag mo akong hahawakan! Halimaw ka! Masama kang tao! Ay, hindi! Aswang! Masama kang aswang! Macy, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng Papa Arnaldo mo. Papa Arnaldo! Hindi! Ayoko na siya maging papa! Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, hindi ko na siya matatanggap na papa ko! Ayoko! Ayoko! Han, pwede bang iwan mo na muna kami? Kakausapin ko lang ng masinsinan ng anak natin. Babaan na lang kayo pag maayos na si Macy. Han, bakit mo pa rin siya tinatawag na Han, Ma? Ba't parang sobrang okay pa rin kayo? Huwag mo sabihin nagkabati na kayo at itutuloy mo pong pagpapakasa sa kanya. Ma, aswang siya.
Bukod doon, may pinagsisilbahan pa silang haring aswang, di ba? Tapos hinawaan niya ako. May kakaiba sa akin. Sing-sing ba yan, Ma? Bakit may suot kang sing-sing? Huwag mong sabihin na... Lampas 1 linggo kang walang malay, Macy. Kinailangan ko ng tulong ng poong aswang para mabuhay ka, kaya pumayag akong matuloy ang kasalan na maging pamilya nila tayo. Ma, niloko tayo ng asawa mo at dinala niya tayo sa tuktok sa unang araw natin para itesting kung kakainin ba tayo ng poong aswang nila. Nilagay niya tayo sa panganib. Nakalimutan mo na ba yun? Kung oo, tingnan mo po ako. May napapansin ka bang kakaiba sa akin? Kasi meron, Ma. Hindi mo man makita. Ako na magsasabi sa'yo na meron. Si Arnaldo at si Abuela. Pamilya na natin sila mula sa araw na to, Macy. Gagawin nila ang lahat para protektahan tayo at ganun din ang gagawin nila sa atin. Katulad ka na rin ba nila, Ma? Ginawa ka na rin bang aswang ni Arnaldo? Papa Arnaldo, Macy. Hindi Arnaldo. Huwag kang bastos. Ma, hindi kita naiintindihan. Paano mo natatanggap to? Paano mo siya napatawad ng ganon-ganon lang? Dahil sa'yo. Ginawa ko ang mga bagay na nagawa ko para sa'yo. Para protektahan ka. Para maprotektahan? Maprotektahan saan? Sa mga aswang? Hindi ko na po yun kailangan kasi kagaya na nila ako, Ma. Hindi sa gaya niyong aswang, kundi sa mga pwedeng manakit sa tulad niyo. Sa mga manunugis, mga albularyo. Kailangan na dito lang tayo. Kasi sa tulong ni na Arnaldo ko lang matatago ang sikreto mo, ang pagiging aswang mo. Kahit parati naming sinasabi na napaka-matured mo para sa edad mo, ang totoo niya ni bata ka pa rin, Missy eh. May mga bagay na mahihirapan kang intindihin. Hindi na mahalaga sa akin kung maiintindihan mo ba ako. Hindi ko kailangan na maintindihan o sumang-ayon ka sa mga desisyon ko. Kahit kamuhian mo pa ako sa mga ginawa ko, wala na akong pakialam. Ang mahalaga ligtas ka. Yun ang importante sa akin kasi mama mo ako at lahat ng nanay isisugal ang lahat para sa kaligtasan ng anak nila. Hindi direktang humingi si mama ng tawad sa mga nangyari. Humalik lang siya sa noo ko at yumakap. Pero pakiramdam ko noon na paraan niya lang yon ng pagsusori sa akin. Pagkaraan ng ilang buwan kong pagiging mailap kina Abuela at Papa Arnaldo, napagod na rin ako sa pakikipagmatigasan. Dahil nga bata pa ako noon, hindi ko alam na posible pala na sabay na mabuti at masama ang isang nilalang. Pero ngayong mas matanda na ako, mas nalinawan na ako. Si Papa Arnaldo at Abuela yung sinasabi sa libro na morally gray. Hindi sila masama, pero hindi rin sila mabuti. Macy, Po, Abuela. parang namumutla ka. Nangihina ka ba? May masakit ba sa'yo, nak? Hindi magandang pakiramdam mo? Po, okay naman ako. Bakit niyo po natanong, Ma? Tama ang abuela mo eh. Namumutla ka nga, iha. Ayos lang po ako. Makakailangan ko lang ng dugo. Ilang araw na rin kasi mula nung huli po akong uminom eh. Ba't ka pa't lalayo meron na rito? Pagtayo ni abuela ay agad na niyang sinalina ng dugo ng tao ang baso ko. Pagbalik niya sa dating pwesto ay may pag-aabang at panghihikayat niya akong tiningnan. Pagbaling ko kay mama para manghingi ng tulong, nahagip ng mata ko ang pagkuha ni Papa sa baso ko at pag-inom sa laman nun. Arnaldo, para kay Macy ang inumin na yan. Ano ka ba? Abuela, napag-usapan na natin to. Nangako ka sa akin na hindi mo pipilitin ng anak ko na gawin at subukan ng mga nakagawian natin, lalo na kung ayaw at hindi niya patanggap. Kung parati mo siyang ipagtatanggol ng ganyan at bibigyan ng pagkakataong huminti, hindi talaga yan. At hindi yayakapin ang pagiging aswang niya. Kung ayaw niyang akapin ang pagiging aswang niya, edi hindi. Ayos lang kahit hindi. Anong pinagsasasabi mo ayos lang? Hindi pwede. Hindi to ayos lang. Dugo na natin ang batang yan. Kabilang na siya sa bagong henerasyon. Kung hindi man kayo biyayaan ni Lenny nagsarili ninyong anak, yung iyong iyo talaga, si Macy, ang bagong tagahandog.
ang magbibigay ng operta sa Poong Hanagop. Kung bakit ba kasi wala pa kayong anak ni Lenny? Ilang linggo na lang at 1 taon na kayong mag-asawa. Talaga bang sinusubukan ninyo? Abuela, hindi ko na ho nagugustuhan ng paraan mo ng pakikipag-usap sa mag-ina ko. Anak ko si Macy, nananalaytay na ang dugo ko sa batang yan. Baka nakakalimutan mo. Kung ayaw mo na nakakalimutan kong kapamilya natin ang paslit na yan, tuturuan mo siyang maging gaya natin. Paano po kung ayaw ko maging tagahandog? Paano kung hindi ko kayang mamain ng tao para maging operte sa Hanagop na sinasamba nyo? Kita mo na kung anong sinasabi ko, Arnaldo. Walang modo at walang galang sa makapagyarihan ng batang yan. Itama nyo yan para matuto at nang mayakap niya na ang pagiging gaya natin. Gusto ko na isama mo ang batang yan sa gabi ng pag-aalay ng operta sa Poon. Mas maaga ang pulang buwan ngayong taon. Sa susunod na linggo, kailangan ay may operta na. Pagtayo ni Abuela sa hapag, agad siyang sinundan ni Mama. Inalalayan siya ni Mama paakyat pero tinaboy lang si Mama ng matanda. Tahimik kaming nagpatuloy ni na Mama sa paghahapunan. Nang makita kong huling subo na ni Papa, binaba ko ang kutsara at tinidor ko. Gagawin mong lahat para mapatawad kita, di ba, Pa? Sabi mo yun sa akin noon. Gusto mo pa bang mapatawad kita? Oo naman. Siyempre gusto ko. Gustong gusto ko. Macy, ano yun? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ko ulit. Nang makabalik na tayo sa dati. Umalis na tayo sa baryong to bago pa magising yung Haring Aswang. Bago yung tao ng pag-ooperta pa. Macy. Hindi mo kayang hindi mag-operta. Kasi ayaw mong sumpain kayo. Ayaw mong matigil yung kasunduan nyo sa puong yon. Hindi mo kaya na mawala sa inyong lahat ng kayamanang tinatamasa nyo? Hindi lang tutungkol sa kasunduan ng pamilya namin sa Poon at sa yamang nakukuha namin. Pag hindi namin binigay ang opertang hinihiling ng Poon, hindi lang kami ang susumpain, kundi ang buong baryo. Bakit? Ano bang mangyayari? Bababa sila rito, Lenny. O di kaya'y magpapadala siya ng lipon na unti-unting uubos hindi lang sa pamilya natin, kundi pati na rin sa mga taga-baryo. Nung sinabi ko sa iyong mabigat ang obligasyon at responsibilidad ng pamilya natin sa mga taga rito, hindi ako nagbibiro. Talagang sa atin nakasalalay kung magkakaroon ba ng payapat masagalang taon ng baryo o isang madugot na kakakilabot. Masyado pang bata si Macy para mag-operta. Sigurado akong hindi niya pa kaya makasaksi ng ganun. Kung kailangan mo ng tutulong sa'yo para gawin ang bagay na yun, ako na lang. Ako na muna. Saan tayo kukuha ng iyo operta? Sa kulungan? Oo, bukas pupunta tayo ng provincial jail. Bibili tayo ng mga presong i-operta sa Poong. Buhay pa kaming lahat pero pakiramdam ko ay nasusunog na sa impyerno ang mga kaluluwa naming lahat. Sa murang edad, hindi ako makapaniwala na pinag-uusapan namin ang pagbili at pag-alay sa buhay ng isang tao na parang prutas lang sila sa palengke. Dahil nga at musmus lang ako at hindi pa kasama ang pananaw at opinyon ko sa pagdedesisyon ng pamilya, kahit tutol ako ay wala akong nagawa. Pagkaraan ng ilang oras na paghihintay na dapuan ako ng antok, bigla akong nabulabog ng nakabibingi na pagkabasag ng kung ano sa kabilang kwarto. Kahit na hindi dapat, hindi ko na nalabanan ang bugso ng kuryosidad ko at dahan-dahan kong nilakad ang pinagmumulan ng alita na parabang sadya pang ayaw iparinig sa akin ni Mama. Labag to sa kasunduan at kontrata, Abuela. Nasa kasunduan na hindi pwedeng hilinging operta ang kapamilya, di ba? Talaga bang pumurol na ang kokote mo, Arnaldo? Tanging kadugo lang natin ang hindi pwedeng hingin ng Poon sa operta. Si Macy, hindi na magagalaw kasi sinalinan mo ng dugo ang batang yon. Pero si Lenny, wala siya maski isang patak ng dugo mo. Kahit nalagyan mo siya gayon, hindi natatalab. Kailangan mo pa rin siyang ialay dahil siya ang gusto ng Poon na operta ngayong taon. Ano? Arnaldo,
Akala ko ba, ang sabi mo, akala ko basta bibigyan mo siya ng buhay sa tinakdang araw ng pag-ooperta, hindi niya na ako kakantiin. At naniwala ka naman sa asawa mo. Lenny, daang taon nang ginagawa ng pamilya namin ang pag-aalay ng buhay ng asawa ng panganay na anak sa pamilya namin. Pero hindi niya hiniling si Lenny nung nakaraang taon, di ba, abuela? Kaya bakit ngayon? Ayaw mo kasing makinig sa akin. Masyado ka kasing nagdudunong-dunungan. 1 taon matapos ikasal ang panganay na anak ng pamilya, saka lang hinihinging alay ang unang asawa. Hindi kinuha si Lenny nung nakaraang taon, hindi dahil tanggap siya ng poon, kundi dahil hindi pa yon ang tinakdang panahon para maging alay siya. Ano? Anong ano? Hindi mo alam to? Paano hindi mo alam to? Si Mama ang operta? Kailangan mamatay ni Mama? Macy, huwag kang mag-alala. Ganap ka ng tulad namin. Hindi ka namin papabayaan kahit na wala na ang mama mo. Hindi! Hindi ako papayag na mawala ang mama ko! Na siya ang operta! Papa! Papa, di ba sabi mo hindi ka papayag na maging operta ang isa sa amin ni Mama? Di ba? Wala na tayong magagawa, Macy. Pag hindi natin inalay ang mama mo, lahat magdurusa. Patawarin nawa ako ng buong baryo sa gagawin ko, abuela. Anong ibig mong sabihin? Mas pipiliin mong talikuran ako at ang obligasyon mo para lang sa taong yan. Hindi sumagot si Papa kay Abuela. Dali-dali niya kaming hinila palabas ng bahay at pinasakay sa sasakyan niya. Pigil hiningang pinakikiramdaman naming tatlo ang isa't isa sa loob ng kotse. Nung akala kong mananatili kaming tahimik hanggang sa makalayo na kami sa baryo ni na Papa, ay bigla siyang pumreno sa gitna ng madilim na tulay. Arnaldo, ba't ka tumigil? Anong ginagawa mo? Arnaldo, magmaneho ka sa... Arnaldo, sige na! Baka maabutan tayo baka... Hindi ko kaya. Han, kaya kong maghirap. Kaya kong talikuran ng pamilya ko para sa'yo. Pero hindi ko kaya na madamay ang buong baryo sa bagsik ng galit ng poon. Ang bagsik ng galit ng babaeng niloko at nanay na gagawin ang lahat maprotektahan lang ang anak niya. Hindi ka ba natatakot? May dinukot si Mama sa bulsa ng jacket na suot niya. Nginudngud ngayon sa mukha ni Papa. Nagsisisigaw si Papa sa sakit. Kahit na anong panlalaban ni Papa, ay hindi siya binitiwan ni Mama. Minuto ring nakatakip sa bibig ni Papa ang kamay ni Mama bago niya yon binitiwan. Pagbaba ni Mama ng sasakyan, dali-dali siyang umikot sa passenger seat. Ma, pinatay mo ba siya? Si Papa? Hindi mo pa pang demonyong yun. Po? Nung nalaman ko na aswang pala siya at si Abuela, tas yung kontrata nila sa haring aswang nila hindi naman talaga naging bukal sa puso ko ang pamilyahin sila. Kahit kailan, hindi ako pumayag na maging parte tayo ng ganung kasamaan. Pero kinailangan kong aralin ang lahi nila, kung ano bang kahinaan nila at kung paano ko sila matatalo. Matagal-tagal ko na rin alam kung anong gagawin pero timing naman ang kailangan ko. Ngayong gabi, nakuha ko na yung timing na kailangan ko, Macy. Makakalaya na tayo sa kanila. Talaga po, Ma? Oo, pero bago ang lahat, kailangan muna natin bumalik sa tuktok. Po, pero di ba nasa tuktok yung haring aswang? Ba't pa tayo babalik doon? Ba't pa natin ilalagay sa alanganin na sarili natin, Ma? Kasi kailangan kong ialay ang sarili ko para sa haring aswang na yon. Pag hindi ko yun nagawa, hindi mapuputol ang sumpa. Susugod ng susugod ang kung ano-anong aswang. Susundan nila tayo at hindi na tayo mapapayapa kahit na kailan. Ma! Huwag ka mag-alala. Palalabasin ko lang naman ay aalay ko ang sarili ko pero hindi. Po, paano mo naman gagawin yun? Gamit to. Sa tulong nito. Ano ba yan, Mama? Adenosine. Ano? Saan mo nakuha yan? Saka ano bang ginagawa niyan? Pinababagal at pinahihina nito ang tibok ng puso ko. 10 hanggang 30 segundong tinatagal ng epekto nito pagkaturok. Kusang babalik yung tibok ng puso mo sa dati? Wala na ibang kailangang gawin? Saka, Ma, bakit kailangan mong gawin yan? Ang sabi ni Arnaldo sa akin, hindi raw kinakain ng haring aswang ang operta ng basta-basta. May ritual na ginagawa. Pag wala ng pulso,
Saka pa lang daw lalabas yung haring aswang galing sa kuweba para tanggapin yung opertang pinagkaloob sa kanya. Parang sobrang delikado naman pala niyang gagawin mo, Mama eh. Alam ko, nak. Pero ito lang yung paraan para matapos ang lahat ng to eh. Para makaalis na tayo dito. Pagkalas ni Mama sa seatbelt na nakapulupot sa buong katawan ko ay kinuskusan niya ako ng bawang. Bawat sulok ko ay nilagyan niya. Nag-alkohol siya pagkatapos saka muling humarap sa akin. Ma, natatakot ako. Sobrang natatakot po ako. Nak, alam ko, sobrang nakakatakot at nakakakabato gagawin natin pero kailangan eh. Hinalikan ni Mama ang noo ko. Matagal yon at may diin na parabang pwedeng yun na yung huling beses na dadampi ang labi niya sa noo ko. Paghubad niya sa rosaryong namana niya pa sa mama niya, agad niyang sinuot yon sa leg ko. Buong akala ko masusunog ako nun pero hindi. Maski konting hapdi, wala akong naramdaman. Pagdating sa bandang tuktok, may pag-iiwanan ako sa'yo. Doon ka lang. Huwag na huwag kang aalis doon hanggat hindi ako nakakabalik. Pag sikat ng araw at wala pa rin ako, tumakas ka na. At huwag na huwag ka nang babalik sa Capiz kahit na kailan. Mama! Missy, naiintindihan mo ba ako? Opo, Ma. Ilang metro bago namin marating ang kapilyang malapit sa kuweba ay hinila ko ni Mama papasok sa loob ng malaking puno na may uka na pwedeng-pwede kong pagtaguan. Pagkatapos niya akong puupuin at tabunan ng sanga ay pinalibutan niya na yon ng asin. Mahal kita, Macy. Mahal na mahal kita. Patawarin mo si Mama, ha? Sa kagustuhan kong mahanap ang litik na the one na yan, napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi mo kasalanan, Ma. Si Arnaldo may kasalanan ng lahat. Parehas niyo po tayong biktima. Paghakbang ni Mama palayo sa puno kung saan niya ako pinagtago, ay tahimik na lang akong napaiyak. Sa takot na baka marinig ako ng mga nilalang na hindi ako pwedeng mahanap, ay tinakpan ko ang bibig ko at pikit matang lumuha. Ilang minuto matapos akong iwan ni Mama ay parang mas tumahimik ang paligid. Pakiramdam ko, ako na lang ang nag-iisang buhay sa bundok. Papa Jesus, Mama Mary, kayo na pong bahala sa akin. Protektahan niyo po ako at si Mama ko. Ay, isa pa po pala. Sorry po na di ako susunod kay Mama. Kahit sabi sa Bible dapat daw parating sinusunod ang mga magulang. Nag-aalala po ako sa kanya eh. Saka baka kailangan niya po ang tulong ko. Baka rin mas madali naming matatali yung aswang ni na abuela pag nagtulong-tulong kami ni na Mama. Kapit-bisig po ba? Yun lang po. Amen. Pagdating ko sa kapilya, nakita kong nakakubabaw na kay Mama yung aswang na parang malakapre sa laki. Wala pa ring malay si Mama habang yung haring aswang ay hinahagod na ang sikmura niya. Buong akala ko hindi napansin ng haring aswang ang pagdating ko kaya laking gulat ko nang bigla siyang nag-angat ng tingin sa akin. Mama! Gising! Mama! Tulong! Sakto pagtayo ng haring aswang paalis sa ibabaw ni Mama ay ang pagkawala ng adenosine na hindi ko alam kung kailan niya pa tinurok sa sarili. Lumambitin si Mama sa haring aswang. Suminghap silang dalawa. Pasigaw kong tinawag ang pangalan ni Mama sa pag-aakalang napuruhan siya ng aswang. Kahit delikado mas lumapit ako sa kanila. Pagbuga ng haring aswang ng malansa at kakaibang likido ay saka palang bumitiw si Mama sa pagkakalambitin niya sa haring aswang. Hinugot ni Mama yung kutsilyong mukhang hindi pangkaraniwan. Paulit-ulit niya yung tinarak sa aswang hanggang sa tuluyan ng pumikit ang mata nito. Sabay sa huling paghinga ng haring aswang ay ang paggalaw ng lupa. Hindi ko na maalala ng maayos ang sunod na nangyari pero pakiramdam namin ni Mama ay may kung anong sumpa ang naputol sa pagpanaw ng aswang na kung tawagin ni na Arnaldo ay poon. Mama! Anak nga kita. Manang-mana ka sa akin eh. Kuwang-kuwa mong tigas ng ulo ko. Kahit kailan hindi ka marunong makinig sa akin, no? Di ba sabi ko sa'yo, doon ka lang? Hindi po kasi kita kayang pabayaan eh. Saka Mama, aswang na rin ako gaya ng aswang na haring yan na napatay natin, di ba?
Sasabi sa kontrata nila, yung mga may dugunin na Arnaldo hindi pwedeng galawin. Salamat na lang sa Diyos at walang nangyaring masama sa'yo, sa atin. Pagbunot ni Mama sa kakaibang kutsilyo mula sa katawan ng Haring Aswang, ay agad yung pinunasan ni Mama. Ma, hindi yan basta-basang patalim, di ba? Saan mo po nakuha? Pag-aari ito ng pamilya ni na Arnaldo. Hindi ko alam kung kailan pa ito napunta sa kanila o kung sino minsang nagtakda na tapusin na ang sumpa at kasunduan ng pamilya nila sa Haring Aswang. Kung sino man yon o kung ano mang dahilan niya kung ba't hindi niya ito nagamit sa Haring Aswang, salamat pa rin sa kanya. Kundi dahil sa kanya hindi tayo mananalo eh. Hindi tayo makakabalik sa normal nating buhay. Bale, hindi ka talaga sunod-sunuran kay Papa at Abuela kundi para kang spy? Oo, parang gano'n na nga. Astig! Sobrang astig mo, Ma! May experience ka na kung paano pumatay ng aswang. Pag may nangangailangan ng tulong mo sa hinaharap, pwedeng-pwede ka nang magligtas ng ibang tao. Kung wala akong choice, kundi ang tumulong, di tutulong ako. Pero kung meron namang ibang malalapitan yung mga inaaswang, mas pipiliin kong isikreto na lang natin na alam ko kung paano tatalunin ang kagaya ni na Arnaldo. Ay, Mama! Wala na si Arnaldo. Pero si Abuela buhay pa. Paano po yun? Akong bahala sa kanya. Papatayin mo rin po ba si Abuela? Hindi ako, kundi yung mga kapamilya ng mga bride na inalay ng pamilya nila sa Haring Aswang. Ipapaalam ko sa mga pamilyang yun ang totoo, kasamang ebidensya at sigurado ko na sila nang bahala sa matandang yun. Kinailangan naming dumaan sa mismong sentro ng baryo para marating yung sasakyang iniwan namin sa may tulay. Maraming nakakita sa itsura ni Mama. Imbis na harangin kami o kuyugin, nagsitabi lang ang mga taga-baryo na parabang takot na takot sila kay Mama at kung pwede lang ay ayaw na nilang madamay o matulad sa Haring Aswang. Pagdating ng sasakyan, walang kahirap-hirap na hinila ni Mama paalis sa driver's seat ang katawan ni Arnaldo. Pagsakay ko, sinitbeltan muna ako ni Mama bago siya bumalik sa pwesto ng driver. Pag-start ni Mama sa kotse, binuksan niya yung stereo. Nagkatinginan kami ni Mama nang mag-play ang kantang parati niyang kinakanta sa akin. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Narinig mo yon? Sign yan ni Lord Macy. Magiging maayos ang lahat. Yang pagiging aswang mo, mahahanapan natin yan ng lunas. Hinding-hindi tayo titigil hanggat hindi ka na ibabalik sa dati. Promise po yan, Ma. Promise. Pagkatapos malaman ng pamilya ng mga naging in-laws ng pamilya ni na Arnaldo ang totoong nangyari sa mga anak nilang inalay sa Haring Aswang, sumugod sila sa baryo sa Capiz para ipaghiganti ang mga mahal nila sa buhay. Pinanghawakan ko ang pangakong yon ni Mama at hindi nga ako nagkamali na manalig kay Mama at sa Diyos. Miss Anne, hindi na po naibalik yung dating ako. Pero nakahanap po kami ng manggagamot na may kakayahang ikubli ang side kong yon. Sa madaling salita, parang naging dormant o natutulog lang yung parte ng pagkataong yon. Sabi ng manggagamot, pwede raw po yung magising. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman na po yun nangyari. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.